Guys, welcome na naman dito sa aking live dito sa TikTok at ayan, bali ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga pautangan online na kung saan na nag-approve ng ating loan application or mabilis mag-approve ng ating loan application. Sa loob lamang na 5 minuto hanggang 30 minutes, malalaman mo kung approve or declined ang inyong loan application nga. And yung pautangan na ito mga beshies or yung mga loan app na ito mga beshies ay kung i-compare natin dun sa ibang mga OLAS or online loan app, mas hamak naman na mas mababa yung interest nitong mga pautangan na ito kung i-compare natin sa iba. And based ito sa sarili kong experience mga beshi ko nung sinubukan ko na umutang sa mga loan app na ito. Pero ayun nga, lagi kong sinasabi na try or apply at your own risk. Okay? So ngayon nga mga beshies ay bali i-share ko sa inyo yung ilan lamang sa mga loan app nga na nasubukan ko na nautangan. So by the way pala, kaya ko sinusubukan din na umutang sa iba't ibang mga loan app ay para ma-check ko din. Okay? Para makita ko kung okay nga pa siya na pwedeng utangan. At yung mga reviews ko, mga beshies, ay makita nyo sa aking YouTube channel yan na Insta Review. Okay? So ayan, and syempre yung iba naman ay nandito sa ating TikTok account. So ayun nga mga beshies, sa mga nagtatanong kung saan nga ba pwedeng umutang ng mabilis na mag-approve ng ating loan application, 5 minuto hanggang 30 minutes, malalaman mo agad-agad kung approve nga ang inyong loan application. Abay, ilalagay ko yung mga link sa sa comment section. Kaya lang kasi may mga nagtatanong din. Like, miss yan, na paano yan, hindi naman clickable or hindi naman pwedeng maklik yung link na nilalagay mo dyan sa comment section. Okay, so meron din akong nilagay na link sa aking bio. Pwede nyo i-click yung link na yan and i-explore din. So, by the way, yung loan app din na yan ay nag-o-offer sila ng loan or nagpapautang din talaga at malalaman mo or mabilis yung pag-process nila ng loan application kasi sa loob lamang ng 5 minuto hanggang 30 minutes, malalaman mo kung approve nga ang inyong loan application. At ang isa pa mga beshies ay isang valid ID lang din talaga yung requirements. Ay malalaman mo na agad, isang valid ID lang yung requirements ay pwede kang makautang. Unlike kapag sa ibang lending companies kayo utang or sa mga bangko na talagang hanapan kayo ng, kapag ikaw ay isang empleyado, hanapan ka ng company ID, valid government ID, payslip, ITR, COE. Pero yung mga loan app mga beshies na or yung loan app na nasa aking bio, yung link na makikita nyo nga sa aking bio, si Cash Express actually, pero ayan, para ma-explore nyo nga, ay i-click nyo yung link na makikita nyo nga sa aking bio, okay? So, ayun, pwede kayong umutang ng 1,000 hanggang 20,000, pero hindi ganun kalaki yung pinapautang nila para lang talaga sa mga pang-emergency na pangangailangan. Halimbawa, ang sahod mo nga ay sa 15 or sa 30th of the month pa, then naubusan ka ng pang-budget or pamasahe nung 10th of the month or 25 of the month, abay pwede kang manghiram sa ibang mga pautangan online nga. And ayun nga, make sure lang na meron tayong nakahanda na pera para bayad, okay? So ayan. Make sure nga lang na meron tayong nakahanda na pera para meron tayong pambayad doon sa ating utangin. Kasi kapag sinasabi nating loan app mga beshies or sa mga online loan app or sa ibang mga pautangan online tayo manghiram, talagang medyo malaki yung interest or malaki yung yung late payment fees kapag hindi ka nakapagbayad or kapag nag-pause due yung account mo, medyo malaki din talaga yung late payment fees, okay? So, mag-ingat po kayo or hiram lang kayo sa mga loan app or sa mga pautangan online kapag nga meron tayong inaasahan na pambayad. Okay? Meron kayong inaasahan like nga yung sahod mo sa 15 or sa 30 of the month, then 10th of the month na ubusan ka ng pamasahe or pambudget, pambili ng pagkain sa inyong trabaho, yan yung time na pwede tayong manghiram. At wag na wag po tayong manghiram sa mga pautangan online kung gagamitin mo lang pambili ng mamahaling gadgets or para lang sa iyong luho. Okay?
So manghiram lang tayo mga beshes ko ha, manghiram lang kayo kung kailangan talaga natin ng kung kailangan natin ng extra cash para sa mga pang-emergency nga po na pangangailangan. And ayun nga po mga beshes, may link ako na nilagay sa aking bio, pwede nyo i-click yung link na yan. Pero maliban dun mga beshes ko ha, ilalagay ko na lang din yung ibang link dito sa comment section or sa comment section ng ating live. Pwede nyong i-copy yung ilalagay ko na link. Ayan, pwede nyong i-copy, then pumunta kayo sa Google search, then i-click nyo yung link na yan para, pumunta kayo sa Google search, i-paste nyo yung link na yan para makita nyo kung anong pautangan na yan. Pwede nyong i-download yung app sa Google Play Store and i-explore. Okay? I-explore nyo muna. Huwag muna kayong mag-submit ng inyong mga loan application. At ito pala mga beshi ko ha. Ito yung mga lagi kong sinasabi sa aking vlog. And same sa aking Facebook page ha. Kasi sa aking Facebook page, napakarami yung na-scam. Okay? Napakarami yung nagme-message sa akin sa aking Facebook page na Miss Yana, totoo ba si ganito? Or meron akong ka-chat sa Facebook, then sinasabi niya na nagpapautang daw siya. So, besh, hindi po, sa akin pala ha, hindi po ako yung nagpapautang. Bali, may mga lending companies na nagpapautang. Yun lang po yung ini-introduce natin. Since ang topic ko naman talaga sa aking vlog, sa ibang mga social media account ko ay patungkol sa utang. Gumagawa ako ng mga reviews ng iba't ibang mga loan app, reviews ng mga credit card, ng mga bank loan. And bali, sineshare ko kung saan nga ba yung pinaka-legit na pwedeng mautangan, ano nga ba yung mga hindi magandang pwedeng utangan, at kung paano nga ba umutang sa bangko. And by the way, agent po ako ng isang bangko kasi. Okay, so yon, may mga nagtatanong sa akin sa aking Facebook page ha. Yung Facebook page natin, meron ng 75,000 followers. May mga nagtatanong sa akin, Miss Yana, totoo ba si ganito? Meron akong ka-chat sa Facebook, tapos sabi niya, approve daw yung loan ko ng 30,000, kaya lang kailangan ko pang magbayad ng 1,500 or 1,000 or 700 kasi daw po para dun sa pag-process nila ng aking loan application, pero ibabalik naman daw nila yung ibabayad ko sa kanila or yung ipauna ko sa kanila kapag i-forward or i-disburse nila yung loan proceeds sa akin. Isasama daw nila na isauli yung pera na i-forward ko sa kanila. Besh ha, please lang, scam po yun ha, napaka-scam yung tipong, napaka-scam yung tipong uutang ka nga, tapos ikaw pa yung hihingan. Okay, so minsan nagagalit na ako sa mga nagme-message sa akin, pinagsasabihan ko na anong tawag nito, lagi ko silang pinagsasabihan na please lang mag-isip-isip nga kayo kasi kung ang kaibigan mo, kung ang magulang mo or kapatid mo ay minsan mahirap utangan, how much more kaya doon sa kachat mo lang sa Facebook or nakilala mo lang sa YouTube or nakilala mo lang sa WhatsApp, tapos sasabihin papautangin ka na hindi ka naman kaano-ano. Then sasabihin na magpapautang sila sa'yo, then hihingan ka muna ng pera, tapos isasauli na lang kapag naaprubahan daw yung loan application mo. So napaka-scam po yung ganun mga besya. Please lang, wag po tayong magbibitaw ng pera doon sa mga nagkukunwari na nagpapautang daw sila kuno, pero tayo pala yung huhut-hutan ng pera. Okay? So mag-ingat kayo sa ganyan. And ano pa? Ano pa ba yung mga sinasabi ng mga eto pa mga beshi ko ha. Merong loan app. Merong nagsabi sa akin na isang followers natin sa aking Facebook page na meron na isang loan app. Mag-ingat din kayo sa mga loan app na pinagda-download nyo kasi may scam din. So may isang loan app mga beshies na ayon dun sa isang followers natin, naaprubahan daw siya ng 75,000 pesos. Kaya lang bago niya ma-disburse or bago daw ma-release yung naaprubahan na loan amount, kasi nga sa online lang nag-apply yung isang followers natin. Kailangan parang dinidirect siya sa WhatsApp. Okay? So, syempre, download na naman itong isang followers natin. And then, gumawa na naman siya ng WhatsApp account. Then, nag-chat siya doon sa nakalagay sa app na yon na kailangan daw niyang mag-message doon sa WhatsApp kung paano i-disburse yung loan proceeds. Tapos doon sa WhatsApp, ang sabi nung kachat niya, kailangan niya munang mag-deposit or kailangan niya munang mag-deposit ng 700 pesos. Okay?
para daw doon sa meron daw silang inaayos, pero don't worry naman daw kasi ibabalik din sa kanya yung 700. And then after na binayaran ni client, nung i-open ni client yung application or yung loan application na yon, yung in-install niya, nakalimutan ko kung anong name ng loan application na to, pero parang nakalimutan ko talaga, pero mag-iingat kayo sa ganito. Nung i-open niya ulit yung app, meron na naman daw or merong pinapabayad ulit sa kanya na 1,500. At para saan ba yung 1,500? Kasi daw, error yung nilagay daw ni client na bank account. So, parang error fee yung tawag nito, parang fee daw doon sa pag-aayos nila, doon sa sa bank account na nilagay ni client. Kaya kailangan niyang magbayad ng 1,500. Ang pinagtataka ni client, sure naman siya doon sa GCash account na nilagay niya kasi paulit-ulit pa daw niya na tinignan yung GCash account bago niya i-submit yung loan application niya. So, pero si client nagbayad ulit ng 1,500. Pagkabayad ulit ni client ng 1,500, siningil daw ulit siya ng 2,700. At para saan ba ulit yung 2,700? Ayan daw po ay yung disbursement fee. Ewan ko, hindi ko maintindihan. Kaya nga mag-ingat kayo sa ganong loan app. Yung tipong instead na approve nila yung loan application nyo kung saan-saan pa kayo i-redirect. Like nga, papupuntahin kayo sa WhatsApp or kailangan nyo munang magbayad ng ganitong amount bago ma-disburse yung loan proceeds. Kasi mga beshi, bago kayo uutang or kapag uutang tayo, or kaya nga tayo uutang kasi wala tayong pera, pero bakit pa nila tayo hihingan bakit pa sila manghingi sa atin ng pera, di ba? So, mag-ingat kayo. And kung ano-anong fees po ang hiningi, kaya nakakadala po. Location po at saan ito? Hindi po ako yung nagpapautang, sabi ni Dimple82. Location po at saan po ito? Mga beshi, hindi po ako yung nagpapautang. Isa lang po akong accredited agent ng isang bangko. Kaya wag niyo sabihin na uutang ako kay Miss Yana. Kasi yung name ko sa mga social media account ko sa Facebook, Yana Insta Review. So baka ang isipin niyo ay ako yung magbibigay ng pera sa inyo. Hindi po. Agent lang po ako, mga besh. So, ang ginagawa ko lang ay chinecheck. So, bilang isang agent, syempre, kailangan kong i-check yung mga requirements nyo kung pre-qualified nga ba kayo na uutang sa bangko. Kaya ang dami, yung mga nagme-message sa akin, sa aking email address nga po, yung email ko ay amawanyan@gmail.com. Then, puro disqualified. Syempre, trabaho din talaga namin yun bilang agent na i-check yung mga requirements ni client or si client kung pre-qualified nga ba talaga siya ng utang sa bangko. So, kapag na-check namin na hindi siya pumasa sa eligibility criteria and qualifications ni bangko, abay sinasabihan namin agad si client. Pwede kang dumirect sa bangko na handle namin, pero sa amin hindi ka namin pwedeng may assist kasi nga po agent kami at pinapagalitan din po kami ni bangko, yung handle namin na bank. Yung bangko kung saan kami accredited agent, pinapagalitan din po kami kapag mag-submit kami sa kanila ng client or requirements ng client na hindi naman talaga pumasa sa eligibility criteria and qualifications ni bangko. Kaya marami yung nagagalit sa akin na ang strict ko daw pagdating sa requirements. Pero yun din kasi, meron din naman kasi talaga tayong sinusunod. Okay? So, yun lang. Pero yung mga nagtatanong nga, kasi may mga nagme-message actually, marami yung nagme-message sa akin dito sa TikTok, and marami yung nagtatanong, Miss Yana, paano ba ako, or saan ba ako pwedeng umutang? Kasi di ba kung makita nyo, may mga ni-upload ako na videos patungkol sa patungkol sa mga online utangan or pautangan online. So yun po mga beshies, gusto ko lang din bigyan kayo ng background, especially sa mga bagong-bago pa lang sa mga loan app or sa mga wala pang idea sa patungkol sa mga pautangan online. Okay? So itong mga pautangan online na ito ay napakabilis yung pag-process nila ng ating loan application. Minsan 5 minuto nga hanggang 30 minutes, malalaman mo kung approve or declined ang inyong loan application, at isang valid ID lang po yung requirements para makautang kayo. Okay? Kaya lang,
'Di ba? May malaking kaya lang. Kaya lang kasi kapag loan app yung utangan natin mga besh, asahan mo po na yung interest at yung processing fees ay mas malaki po talaga kung ikumpara natin sa bank loan. Si bangko po nag-o-offer ng 1% or 1.49, 1.39% na interest per month or 1.59% monthly interest. Si loan app naman or yung mga pautangan online na nagsisilabasan ngayon, yung mga mas kilala sa tawag na OLA, online loan app, ay asahan mo mga beshi na yung interest nila napakalaki or yung mga processing fees nila talagang mas hamak na malaki compared sa bank loan. At yung mga OLAs din po mga beshis or online loan app, malaki din, napaka short term lang yan. Si bangko kasi nag-offer sila ng 12 months, 18 months, 24 months, hanggang 3 years na long terms. Pero itong mga loan app, mga beshis, ay nag-offer sila ng 7 days, 10 days, 14 days, 18 days, 30 days at 2 months lang na payment terms. At para magkaroon kayo ng idea, meron akong link na nilagay sa aking bio. Sorry, may link akong nilagay sa aking bio. Pwede nyo i-browse yung link na yan. Then, para i-explore nyo nga, para magkaroon lang kayo ng idea patungkol sa iba't ibang mga pautangan online. Okay, so actually, yung pautangan online na yun ay si Cash Express. Nag-o-offer po hanggang 20,000 na loan amount and kapag first time nyo na umutang, nag-o-offer lang sila ng 7 to 14 days na payment term. So, kailangan mong bayaran agad-agad yung utangin mo sa loob ng 7 hanggang 14 days. So, para lang talaga ito sa mga pang-emergency na pangangailangan. Kagaya nung sinasabi ko na, halimbawa, yung sahod mo ay sa 15 or sa 30 of the month pa, and naubusan ka talaga ng budget pamasahe, wala kang ibang mahiraman, pwede mong i-consider yung yung mga loan app, pero make sure lang na meron kang pambayad. Or pagdating ng sahod mo, bayaran mo agad. Kasi nga po, usually yung ino-offer nila na long term, 7 days hanggang 30 days lang. So, pang-emergency lang talaga siya. And ayun nga po, interest rate, medyo mas malaki din. Yung processing fees, medyo mas malaki kung i-compare natin sa bangko. Ang kagandahan lang talaga sa mga loan app, minuto lang malalaman mo kung approve or decline ang inyong loan application. So, ganun lang. Yun lang yung kinaganda sa mga loan app. And halimbawa, kailangan mo ngayon, sa oras na to, meron kang panggagamitan, pang-emergency nga, na kailangan mo sa oras na to yung pera, pwede mong itry yung ibang mga loan app. May link ako na nilagay sa aking bio, so pwede nyo pwede nyo i-check yon. Pero hindi ko sinasabi na utang kayo ha. At mas lalong wag kayong uutang kung gagamitin nyo lang para sa luho. Okay? Mas lalong wag kayong uutang kung gusto mo lang bumili ng iPhone or ng mamahaling gadgets o di kaya gusto mo lang kumain ng masarap na pagkain, please lang, huwag na kayong uutang, lalong-lalo kapag sa loan app, kasi pag sinasabi nating olas, malaki nga po talaga yung interest and processing fees at napaka-short term lang. Okay? So, ang kinaganda lang kasi talaga ng loan app, kung kailangan natin ng pera, halimbawa ngayon, pwede kang makautang sa kanila. Kung kagaya ko, ikaw, na mahiyain, manghiram sa kakilala and mas yung tipong isipin ko pa lang na manghiram, inunahan na ako ng hiya. Minsan, mas kinoconsider ko yung loan app. Medyo mas malaki nga yung rate, yung mga fees niya. Pero medyo okay na rin kaysa mapahiya ako, 'di ba? So ewan ko ba, mahiyain talaga ako. Madaldal lang ako sa mga dito sa TikTok or sa ibang mga social media account ko, pero hindi ako madaldal sa personal, charot. Mahiyain talaga ako. At mas gustuin ko pa na nakahiga lang dito sa bahay kaysa atin ng mga party or kung ano-ano dyan. Okay? So, yun lang. Bali, share ko lang sa inyo. May link nga ako na nilagay sa aking bio. So, pwede nyo i-click yung link na yan para may explore. And sana, wait nga. I-try ko nga na mag-comment. Ilalagay ko na lang din yung ibang link dito sa comment section, mga besha. Para at least, diba, may ma-check nyo din.
Ang gagawin nyo kasi di ba means dito sa TikTok hindi siya clickable or hindi pwedeng maklik yung mga link. So siguro ang gagawin natin mga beshies ay i-copy mo muna yung post ko. So gagamitin ko din naman tong account ko. I-copy mo muna, then i-copy mo yung link, then go ka sa Google search, then i-ano mo doon, i-search mo doon, and makikita mo naman pag nilagay mo yung link sa Google search, lalabas naman kung anong app yon or kung anong anong pautangan online yun. So pwede mong i-click, okay? And i-explore nga. So, wait lang. Saan na ba yung live natin? Ilalagay ko yung link. So, pwede nyo nga. Kasi nga, di ba, hindi naman nakiklik. Or hindi natin pwedeng ma-click nga yung link sa comment section compared sa ibang mga social media kasi or kapag nag-live ako sa ibang social media account natin na pwedeng ma-click yung link nga. Kaya diretso na. Pero kasi dito, di ba, hindi siya pwede. So, yun na lang siguro yung gagawin nyo. Ayan, yun na lang siguro yung gagawin nyo mga beshies na i-copy nyo lang muna, then go kayo sa Google search. Ayan, so ganun lang. Gamitin ko yan na Insta Review. Ayan, yan na Insta Review yung gagamitin ko na yan na Insta Review, itong gagamitin ko na link. Basta kung may makita kayo na link, okay, i-click nyo na yan, or i-copy nyo na yan. Ayan, kita ko na nga yung live ko. Wait lang, sana pwede akong makapag-comment. Ayan. So, yan na Insta Review yung gamit ko. Ay, TikTok, wait lang. Paste. Okay. Oh, okay, so limited lang pala. Link lang yung ilalagay ko mga beshi ko ha. So, pwede nyo i-copy. Okay? Marami akong link na ilalagay. Maraming link or marami akong link na ilalagay dyan. So, ayan. First link. Meron na ba? Yan. So, pwede nyo i-copy yung link na yan mga beshi ko ha. I-copy nyo yung link para mai-ano kayo dito. Saan na ba yung isa? Copy nyo yung link nga mga besh. Then, go kayo sa Google search. Then, doon nyo i-paste. Then, yon makikita nyo na. Saan na ba yung isa kanina? Oh, comment. Ayan. So, meron ako nilagay na isang link. Wait lang, inaayos ko lang tong isa kasi, yan na Insta Review mga besh, yung ginamit ko na dyan ha. Yung account, isang account yung ginamit ko, or ginamit ko yung isa kong account. Yan na Insta Review. Yung name, ayan. Your comment, ay, hindi pala pwede. Bakit? Your comment, because of this live settings. Wait lang. Bakit? Ano ba meron sa settings ko? Hindi daw ako pwede makapag Ayan. So, hear your voice. Ranking. Decline. Comment settings. Filter comment. Dapat ko to. Okay. And, yan. Sige, ulitin ko kasi hindi ko pala inayos yung sana pwede na. Meron na ba? Ayun! Crystal Beauty pa rin pala itong ginamit ko mga besh. So yan, nilagay ko yung unang link. Nandyan na. So pwede nyo i-copy yung link na yan ha. Copy nyo yung link na yan para ma-route kayo sa app nila. Copy nyo yung link, then go kayo sa Google search and i-paste nyo lang para makita nyo. Explore nyo lang naman. Kung sa tingin nyo okay siya na pwedeng mahiraman, then mas better. Pero kung sa tingin nyo hindi siya okay, edi huwag nyo nang subukan. Okay?
So, yan. Saan pa ba yung mga link na yan? Copy nyo? Pwede ba makopy? Try ko nga. Ayan. So, makopy ba? Nakakopy ba? Nakakopy ba yung link? Parang hindi. So, yun. Ewan ko nakakopy itong link, pero try lang. Nilalagay ko lang para kung sakali na pwede naman pala i-copy, mas better. Pero meron nga ako nilagay mga besh. Meron ako nilagay na link sa aking bio. So, pwede nyo i-click yung link nga sa aking bio and para ma-route kayo dito. To message. Ay, sabi ni Juviano Dalomars. Hindi pala pwede, diba? Effort pa ako na naglagay ng link. Kasi yung link na yan talaga, sa ibang social media account natin, nakiklik yan. So, once na-click mo yan, may route ka mismo doon sa website nung pautangan na yan or minsan doon sa app nila. So, ang gagawin mo, install mo na lang. Kaya lang kasi para 'di ba, para 'di ba ma-explore nyo. Pero hindi pala paano ba ang gagawin natin? Charot. 'Di ba? Paano ba ang gagawin natin para maano kayo, para magkaroon lang kayo ng idea, ma-search nyo lang din. Yung mga pinagdadaldal ko dito na mga loan app. Reply, pwede ba i-reply? Ay, wala kasing nakalagay, yung magre-reply ka sana, tapos mai-direct siya sa anong messenger? Hirap ha. How to avail, sabi ni Ma'am Jaja, how to avail. So, yun nga po mga beshies. Kapag employed and self-employed ha, kung gusto nyo mag-bank loan, pwede ko kayong ma-assist. Mag-message lang kayo sa aking email address, amawaniana@gmail.com. So, by the way po, isa po akong accredited agent. Pero mga besh ha, hindi po ako yung nagpapautang. Si bangko po yung magpapautang sa inyo. Para sa mga employed and self-employed na nandito sa Pilipinas na gustong umutang sa bangko. Pero yun nga, pag sa bangko tayo utang, medyo mas matagal yung process. Inaabot ng 1 linggo, ganyan, minsan 2 linggo. Depende doon sa mga requirements at kung nakikipag-cooperate din kayo during the CI. Ang gagawin ko lang kasi, i-gather yung mga requirements nyo, then i-forward natin sa bangko kasi nga po isa akong agent. Pero kung gusto nyo din naman, pwede kayong dumirect sa bangko. Hindi ko lang kasi pwedeng banggitin dito mga besh. Hindi ko lang kasi pwedeng banggitin dito kung ano yung pangalan ng bangko na yan kasi bawal siya, lalo sa mga ganitong live, bawal daw. Yun yung sabi nila sa amin bilang agent. Pero isa po akong accredited agent na nag-a-assist ng mga client na gustong umutang sa isang bangko na handle namin. Mag-message lang muna kayo sa aking email address. Wait lang, ilagay ko nga. Email amawan. Ayan. Yung email address ko, ayan ho, amawaniana@gmail.com. Yung Crystal Beauty, ayan, amawaniana@gmail.com. Pwede kayong mag-message dyan kapag gusto nyo mag-bank loan. Pero itong binabanggit ko na mga pautangan online, hindi ko alam kung paano to. Kasi nilalagay ko, ayan kinoment ko na yung mga link, kaya lang hindi pala siya nakaka-copy. So, by the way, kasi dito sa TikTok, diba, hindi siya clickable. Clickable, tama ba? So, hindi siya nakiklik. So, kung makakopy sana, pwede nyo i-copy yan. Then, go kayo sa Google search. Then, i-ano nyo doon. I-paste nyo lang doon. May route kayo agad-agad doon sa website ng pautangan na yan. Or minsan na i-route kayo, na-direct kayo doon sa app nila mismo. Then, ang gagawin mo na lang, i-download yung app. Okay? So, ayan. Sige, abangan nyo na lang. Mamaya, ipopost ko yung live natin na ito. I-post ko din dito sa i-upload ko din dito sa ating TikTok. Kasi pwede naman yun. I-upload ko. Then, ilalagay ko yung mga link. Okay? Sa mga nandito nagabang ano bang mga link yan. So, ilalagay ko yung mga links. So, ang gagawin nyo lang, i-copy yung link, go kayo sa Google search, then i-paste nyo doon. Once naman na nailagay nyo na doon, na-i-paste nyo and na-search nyo, mai-route kayo either sa website ng mga pautangan na ito or doon sa app nila, okay? Doon sa app, once nakita nyo yung app, ang gagawin nyo na lang ay i-download. Okay? So,
Yun lang, kasi hindi pala pwede. Effort ako sa pagko-comment. Ilalagay dito yung ano, yung tawag nito, yung link. Kasi ang alam ko, pwede siyang makopy or pwede siyang maklicker, pero hindi pala pwede. Okay, so hindi pala siya pwede dito sa TikTok. Ayan, so, paano ba? Paano gagawin na lang natin? So, ayan. Nag-message pa ako dati, ma'am, di po kayo nagre-reply. Kasi dito sa TikTok, hindi ako masyadong nagre-reply din talaga. Ayan. Hindi ako masyadong nagre-reply. Doon ako nagre-reply sa email. Okay, yung sa email ko, amawanyan@gmail.com. Sa mga gustong umutang sa bangko, na gusto nila akong maging agent, or gusto nyo na maging agent nyo ako, isang bangko lang yung handle namin pero hindi ko pwedeng banggitin kasi dito mga besh. Hindi ko pwedeng banggitin sa mga live, sa mga social media kasi bawal yon. So, pwede kayong mag-message sa akin sa aking email address nga po, amawanyana@gmail.com. Wait lang, paano ba ako mag-comment dito? Then, hindi ko rin alam. Diba? Hindi ako magaling dito sa TikTok. Maglagay ng comment din ipin sana para diba, yung email address natin amawanyana@gmail.com. Sige, gamitin ko ulit itong isang account ko. Ayan. Ilagay ko yung email address ko sa mga gustong umutang sa bangko. Pwede kayong mag-message dito. Kailangan lang mga beshes, once nag-message kayo, then meron pong auto-reply doon. Kailangan yung masagutan yun. Kasi yun po yung basehan natin kung pre-qualified kayo ng utang sa bangko. Kasi dinidiretso ko po, kung sakaling doon sa mga sagot nyo, doon sa question for pre-evaluation, hindi naman talaga kayo qualified, sinasabihan ko na kayo agad. Para lang, hindi masayang yung oras nyo sa pag-prepare ng mga requirements. And syempre, aasa kayo na possible na ma-process yung loan application nyo, pwede na may process yung loan application nyo, pero hindi pala. So, sinasabihan ko kayo agad. Meron kasi yung mga nagagalit sa akin na, Miss Yana, ang OA mo naman. Kasi bakit hindi ako pwede? May mga requirements naman ako. Kahit kasi meron tayong requirements, pero si bangko po, meron po itong tinatawag na eligibility criteria and qualifications. So, kahit kompleto tayo ng requirements, kahit pumasa ka sa sahod, or halimbawa, sabi ni bangko ang sahod ay 25,000 pesos, kaya lang pagdating sa edad, hindi ka naman pumasa doon sa eligibility criteria, okay? Doon sa edad, hindi ka naman pumasa, o di kaya yung location mo, hindi naman kinikater or hindi naman sakop nung mga kinikater ni bank, hindi pa rin pwede. Kaya doon kapag nag-email kayo sa akin, sa aking email address nga po, na amawanyana@gmail.com, na ilagay ko ayan po, na-comment ko na amawanyana@gmail.com. So, pwede kayong mag-message dyan. Pero huwag niyong asahan din na mag-message kayo ngayon agad-agad masagot ko. Minsan, isang araw, dalawang araw. Kasi nga po, everyday, mayroon tayong 100 to 200 na email na natatanggap. Marami kasi yung mga nagme-message din talaga kasi nga doon sa Facebook page natin, talagang pinopromote ko din. Meron tayong 75,000 followers sa aking Facebook page. Yan na Insta review pa rin. So, nyo doon. Meron tayong 100 to 200 email araw-araw. Kaya hindi po ibig sabihin na pag nag-message kayo ngayon, agad-agad po na masagot ko. Minsan isang araw, dalawang araw bago ko maabutan yung mga email nyo. Pero make sure ko naman na nasasagot ko lahat-lahat. Ang hindi ko lang talaga sinasagot ay yung nag-message sa akin. Tapos sinendan ko nag-send ako ng question for pre-evaluation, hindi rin sumasagot, tapos biglang kinabukasan, nagtatanong ulit. So, kailangan kasi mga beshies na sagutin po natin yung mga question for pre-evaluation. So, ang halimbawa mga beshies ng mga question for pre-evaluation nga, wait lang, ko lang sa inyo. Pero meron kayong idea, okay? Tingnan nyo, ang dami kong, wait lang. Ang daming email na hindi ko pa nasasagot. Ayan, sunod-sunod. Naka-block lahat. Hindi ko pa talaga nasasagot. Okay, so halos lang to. January 1. January 1, February 1.
Okay. So, ito yung sample mga beshes ha, nung sinesend ko sa inyo. Once na nag-message, di ba nakagat ko pa yung dila ko, okay? Once na nag-message kayo sa akin, sa kadadaldal ko, di ba? Ayun, once na nag-message kayo sa akin, ito yung nire-reply ko sa inyo. May I request you to provide the following information for pre-evaluation. So, dito mga beshies, nakalagay din, also please read the qualifications and the requirements needed for bank loan. So, ito mga beshies yung kailangan nyong sagutan. Basic monthly salary, magkano ba yung sahod nyo? Dito nga tinitignan natin kung qualified nga ba kayo or qualified nga ba kayo na utang sa bangko pagdating sa sahod or eligible nga ba tayo? Nature of work. Kaya natin tinatanong kung ano nga ba yung nature ng trabaho nyo kasi may mga nature of work po na bawal sa bangko. Halimbawa yung mga construction. Okay? Bakit nga ba bawal yung construction? Kasi nga po kapag sa construction tayo nagtatrabaho, minsan hindi naman permanent. Hindi naman siya permanent na trabaho na anytime pwedeng matapos. And yung isa pa, yung mga nagtatrabaho sa mga agency, okay? Yung agency kasi, minsan or halos talaga, bihira lang yung mapa-permanent. Pero kapag sa agency, paano pag biglang nalugi yung agency, ganyan? Or paano pag biglang, yung ma-endo, di ba? Ganun ba? Endo, yung tawag nila. And kapag sa agency ka din nagtatrabaho mga beshies, minsan, marami talaga yung mga agency na nalulugi. Kaya ko sinasabi sa ibang mga vlogs ko na kapag sa bangko tayo utang mga besh, sobrang advance po nila mag-isip. Okay? Si bangko po ay napaka-advance mag-isip, kaya kailangan din, tayo din ay advance din mag-isip. Charot. Ayan. So, kailangan yung sagutan yung nature of work. So, isa din dito sa kino-consider natin bago ko kayo send na ng list of requirements at yung application form. So, kailangan nyo munang masagot ito. Next, yung position. Ano nga ba yung position mo sa iyong trabaho? Minsan kasi sa construction, kino-consider kung mataas naman yung sahod mo and mataas yung position. So, pero tinitingnan, meron ka namang credit card, pwede. So, itong bangko kasi handle natin mga besh, pwedeng makautang yung mga walang credit card. Pero additional points kasi yon kung meron kang credit card, tas maganda pa yung credit standing ng account mo, ay malaking points po yon. Next mga beshies, address of work. Kahit yung city lang, kaya yung sinabi ko kanina, pwedeng Makati City, ganyan, or Cavite, ganyan, Laguna. Then, basta yung city kung saan ka nga ba nagtatrabaho. Kaya natin tinatanong to kasi nga, chine-check natin, meron tayong listahan ng lugar na kinikater ni bank na handle namin. So, kapag nasagot mo ito, kami naman na agent, i-check muna namin yung list ng mga lugar na pwedeng makautang nga. Okay, so kapag doon ka nakatira sa lugar na hindi sakop nung mag-kinikater nga ni bank, abay, sorry po. Okay? So may mga nagagalit kasi sa akin, Miss Yana, ang taas ng sahod ko, sobrang qualified ako. Bakit hindi pwede? So, ayun po yung mga ibang reason. Okay? And minsan din kasi, kaya lang minsan mga beshi ko pag nag-submit natin yung requirements nyo sa bangko, then na-decline kayo, si bangko po hindi nagdi-disclose sa amin ng reason. Kasi, para din kasi sa privacy nyo. Okay? Kaya, pag tanungin nyo ako ano yung reason kung bakit na-decline yung loan application ko, wala akong masagot. Okay? So, pwede naman kayong tumawag sa customer service ni bank para maitanong. Okay? So, sa amin, hindi kami pwede mag-disclose and hindi rin dinidisclose ni bangko sa amin yung reason ng pagka-decline ng inyong loan application. Tinatanong din po natin mga beshies kung permanent nga ba kayo sa inyong present employer kasi po ang pwedeng umutang lang sa bangko ay yung mga naka-permanent, okay? Or permanent. Kapag contractual pa lang tayo, hindi po pwede. Next, do you have a closed or canceled credit card? Meron nga ba kayong pina-close or pina-cancel na credit card? Automatic po kasi mga beshies, kapag meron kang close or canceled credit card, decline po talaga mag-fall ang inyong loan application. Pwede lang ma-reconsider na ma-process yung loan application nyo kapag meron kayong close or canceled card. Kapag nga po kayo kapag nabayaran nyo na or binayaran nyo yung close or canceled credit card nyo and at least 1 year na yung nakalipas nung nakapagbayad kayo. Okay, so kapag meron tayong close or canceled card or meron kayong utang sa ibang bangko na
ilang buwan na hindi kayo nakakabayad or 3 buwan na hindi kayo nakakabayad kasi di ba sa bangko monthly po yung pagbabayad natin. Automatic po yan na fino-forward nila yung pangalan nyo, yung account nyo sa CMAP. Okay? Kapag nasa CMAP na yung pangalan mo, ang bilis ng mga beshi ko ha. Kapag nasa CMAP na yung pangalan nyo, konting check lang or kapag nakapasok na kay CMAP yung pangalan mo, mahihirapan ka talagang uutang kahit saang bangko. Yung mga bank loan, personal loan, ganyan, cash loan. Mahihirapan kang uutang kapag meron tayong record sa CMAP. Okay? Kaya, ayan. Kaya ako tinatanong din dito kung meron ba kayong closed or canceled credit card. Sana, kasi yung mga iba hindi sila nagde-declare or hindi nila sinasabi na meron silang closed or canceled credit card. And yan pa talaga yung isang reason kung bakit na-decline ka ang ating loan application. Next, do you have an existing credit card? Kaya din natin tinatanong ito mga beshies kung meron kayong existing credit card. And kapag nag-yes kayo, tatanong, bali chinecheck natin kung okay pa ba yung credit card mo, kung existing pa ba or ginagamit mo pa ba, hindi ba siya sobrang gamit na gamit or di ba yung halos nakamax na yung nagamit mo doon sa credit card. Kasi kapag nakamax na yung ginamit mo sa credit card, mas maganda na hindi na lang natin i-declare doon sa application form. As long naman na na binabayaran mo naman talaga, hindi pa naman nakasabing sa CMAP, okay lang naman yon. Basta yun nga, kaya tinatanong kung meron kang existing credit card, then once na nag-yes ka, tatanong din kita kung nakamax ba yung ginamit mo dun sa credit card. Kasi kapag nakamax na, tapos ilalagay mo pa sa sa application form, and pag nakita ni bangko, pag chinek nila, alam mo na, siyempre halos lahat naman talaga ng mga bangko talagang magkakakonect yan. So kapag na-check nila na malaki pa yung utang mo doon sa credit card or binabayaran mo, talagang baka hindi ka nila i-approve. Kaya mas maganda na wag na lang natin i-declare. And next, have you applied for a bank personal loan for the past 6 months? Okay? Kaya din natin tinatanong itong mga beshes kasi baka naman masayang yung oras mo at yung oras ko. Halimbawa, nag-apply ka pala sa bangko, then wala pang 6 months, tapos nag-re-apply ka ulit, then yung a-applyin mo pala, or yung pinag-applyin mo pala dati na na-declined yung loan application mo, yun din pala yung pagpaprosesan natin or pagpapasukan natin yung doon sa requirements mo, sayang yung oras natin. So, halos kasi lahat ng mga bangko, pwede lang kayong mag-re-apply after 6 months. So, ganun lang. Okay, so mag-message nga lang kayo. Mag-end na ko ng ating live at 1:23 na pala. So, mag-message lang kayo sa aking email address. Ulitin ko ulit na ilagay. Ayan. Ulitin ko ulit na ilagay yung email address ko mga beshes, ha? amawaniana@gmail.com. Abangan nyo yung next live natin dito sa TikTok. Kung meron akong mga hindi nasagot sa email, maaaring inabot ng 5 araw, hindi ko nasasagot, ayan, pwede kayong magreklamo. Charot. Pwede kayong magreklamo dito. Pero naman, kapag nag-message kayo sa akin, then nag-send naman ako sa inyo ng auto-reply, pero kayong hindi sumasagot din, tapos biglang, or hindi nyo sinagot yung auto-reply, o yun nga, yung mga question for pre-evaluation, then magpa-follow up kayo sa akin, hindi talaga ako sasagot. Okay, kasi diba, ang daming email yung nag-email sa akin, kaya yun, dapat para lang mabilis yung process natin or yung pag-assist ko sa inyo sa once nag-message kayo sa akin, meron po akong sinesend sa inyo mga question for pre-evaluation, pakisagot lang po. Kasi yun nga po yung magiging basehan natin kung magsesend ba ako sa inyo ng application form at yung mga list of requirements na kailangan nyo i-submit. So, ulitin ko lang, hindi po ako yung nagpapautang. Isa lang po akong agent or loan specialist, accredited agent ng isang bangko. Okay? So, malalaman nyo yun pag nag-message kayo sa aking email address na amawaniana@gmail.com. Plus, sa mga pangmabilisang utangan, halimbawa, kailangan mo ngayon ng pera, ay meron po akong link na nakalagay nga sa aking bio. Pwede nyo i-click yung link na yan para may explore yung pautangan na ito. Or pwede nyo nga akong i-follow sa ibang social media account natin. Wait lang, ilagay ko na lang. Sige, i-comment ko. Ewan ko lang, daming restriction dito sa TikTok. Okay. So, ayan. Ayan mga beshies, na-comment ko na.
Ayan, yung kung nababasa nyo dyan sa baba, yung may Crystal Beauty, andyan na po nakalagay yung name ko sa ibang mga social media account natin. So, i-search nyo lang yan. Kahit sa social media account, makita nyo yung may Crystal Beauty, yan yung nakalagay dyan. Pwede nyo i-search sa ibang social media account. Ayan, so thank you guys na sinamahan nyo ako sa ating live at abangan nyo mamaya i-upload ko yung itong live natin na to. Then, ilagay ko yung maibang link. So, kapag tamad kayong mag-search ng social media account ko, i-upload ko yung video na ito. Then, ilalagay ko yung iba't ibang link sa comment section mamaya. Pwede nyo i-copy yung link niyan. Then, i-paste nyo sa Google search para ma-route kayo mismo sa website ng iba't ibang nagpapautang online o di kayo doon sa app nila. So, balang gagawin nyo lang i-install yung app, then i-explore yung pautangan na yan. Kung sa tingin mo okay siya na pwede mong i-consider na uutangan kapag kailangan mo ng pera para sa pang-emergency na pangailangan, then i-keep mo yung app na yan. Pero kapag hindi naman, sa tingin mo hindi mo kailangan yung loan app na yan or sa tingin mo sobrang malaki yung interest at processing fees niya, wag mo nang i-keep, okay? So, next ka, proceed ka sa iba. Pero ang maganda talaga mga beses ko ha, maliban sa mga loan app na ito, yung ilalagay ko mamaya na link. Ayan, pwede rin si One Hand, si Tala, ayan, si Bill.is. Okay din siya na pwede niyong i-consider na mautangan online. Parang sa mga pang-emergency na pangangailangan. Okay? So, thank you guys! And abangan niyo yung next live natin patungkol pa rin sa utang, yung ibang pag-uusapan natin. Thank you and ayan. Good night everyone.